Mga kwentong pambata. Ang maruruming nilalang. Noong unang panahon, sa isang kubo malapit sa gubat, nakatira si Marco at ang kanyang asawang si Mooney. Nagkaroon sila ng dalawang anak na babae, si Jenna, ang anak ni Marco, at si Clara, ang anak ni Mooney. Si Jenna ay mabait at maganda, habang si Clara ay masama at hindi kaanong kaakit-akit. Gayunpaman, si Mooney na nabulog ng inggit, naniwalang si Clara ang mas maganda sa dalawa. Isang araw, hiniling ni Marco kay Jenna na sumama sa kanya sa kagubatan upang magsibak ng kahoy. Buong araw silang nagtrabaho sa kabila ng malakas na ulan. Pag-uwi nila ay basang-basa sila. Napagtanto ni Marco na nakalimutan niya ang kanyang palakol at natakot kung ito ay magdamag sa putikan. Ito ay kakalawangin at mawawala ng silbi. Mahal, naiwan ko ang aking palakol sa kagubatan. Maaari mo bang hilingin kay Clara na kunin ito? Si Jenna ay pagod at basang-basa. Hindi! Magkakasipon ng anak ko! Kaya yan ang anak mo! Basa na siya! Alam kong kakayanin niya pang mabasa! Alam ni Marco na walang kwenta ang pakikipagtalo. Alam din niya ang kanyang pakiusap ay hindi rin pakikinggan. Siya ay lumapit kay Jenna. Jenna, nakakayang hilingin sa iyo ngunit masakit ang tuhod ko. Kailangan mo bumalik para kunin ang palakol, anak ko. Opo, Ama. Alam ko. Magpahinga kayo. Kukunin ko lang ang palakol. Dapat kong bilisan ang lakad ko. Sa maalat na ulan, mas mabilis magkaroon ng kalawang ang talim ng palakol. Sa wakas, narating niya ang lugar kung saan naiwan ang palakol. Natagpuan niya ito, ngunit nagulat siya. May 3 maliit na kalapati na nakaupo sa hawakan. Mukhang malungkot. Anong ginagawa niyo dito? Basang-basa na kayo sa ulan, kayong maliliit na kalapate. Lumipad kayo pabalik sa inyong pugad. Heto, kumuha muna kayo ng piraso ng tinapay na tinabi ko sa aking hapunan. Ito ay magpapasigla sa inyo. Huwag kayong mag-alala, maliliit na kalapate. Ngunit kailangan ko nang umalis. Kung hindi ako makauwi sa oras, magagalit ang aking madrasta. Paalam! Kinuha ni Jenna ang kanyang palakol at nagsimulang maglakad pa uwi. Samantala numbalik ang lakas ng mga kalapati. Ang 3 maliit na kalapate ay nagpasalamat sa kanyang kabaitan. Siya ay mabuting babae. Ako'y talagang nangihina sa pag-unat ng pakpak ko bago siya dumating. Bilang pasasalamat, bigyan natin siya ng isang korona ng bulaklak na hindi kukupas hanggat sinusuot niya ito. At hayaan ang pinakamaliit na kumakandang mga ibon sa mundo na umupo sa gitna ng mga bulaklak. Oo, ito ay magiging napakaganda. Hindi pa kailanman nakita ni Marco ang kanyang anak na tila napakaganda. Anong kabaliwan ang maglakad sa ganitong oras ng gabi na nakasuot ng ganyan? Marahan niyang kinuha ang korona at inilagay sa ulo ni Clara at ang mga rosas ay nalanta at ang mga kalapate ay lumipad palabas ng bintana. Tingnan mo kung gaano kapangit ang bagay na ito. Ngayon, kumain ka na at matulog. Ngayon ay muling nangyari sa susunod na gabi. Si Marco, na napagod buong araw, ay nakalimutan ulit ang kanyang palakol. Ngunit sa pagkakataong ito ay tuwang-tuwa si Mooney sa pagkakataon na ipinadala ang kanyang anak sa gubat. Ang iyong anak ay mananatili sa bahay at ang akin ang pupunta para dalhin ito pabalik. Naglakad si Clara sa kagubatan na may hinanakit. Ito'y katawa-tawa. Bakit kailangan kong gawin ang lahat? Nakakainis. Laging narungkay na to. Sana'y akin ang koronang yon. Pero ayokong dumaan sa maraming problema para makuha iyon. Hindi ako makapaniwalang naglakad ako sa visit na ulan na ito para makarating dito. Kayong maruruming nilalang. Umalis kayo dito. Nagsiksika ng 3 kalapate, nagbalak ng kanilang paghihiganti sa bastos na dalaga. Anong gagawin natin para magiganti? Kailanman na hindi tayo trinato ng ganyan dati. Kailangan nating makahanap ng paraan para mapagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Alam ko, hindi siya makakapagsabi ng kahit na ano maliban sa maruruming nilalang sa buong buhay niya. Oo, napakatalino mo. Ito'y magiging maganda. Iwinagayway ng mga kalapati ang kanilang mga pakpak at kumukuro sa tawa. Ang kanilang mahika ang magsiselyo sa bibig ng kapalaran ni Clara. Si Clara ay sumugod pabalik sa kubo. Halata ang galit niya. Oh,
Nakuha mo ba ang corona? Maruruming nilalang. Huwag mo akong pagsalitaan ng ganyan. Anong ibig mo sabihin? Maruruming nilalang. Ano ang mali sa kanya? Pagkatapos ay nakita ni Mooney na may nangyaring masama at ibinaling ang kanyang galit kay Jenna. Ikaw na masamang babae. Alam kong ikaw ang nasa likod ng mga ito. Sabihin mo, anong ginawa mo sa kanya? Wala. Anong nangyari? Nasa bahay ako buong gabi. Itigil mo ang iyong mga kasinungalingan at sabihin sa akin kaagad. Hindi, kailangan mo maniwala sa akin, ina. Hindi. Kapatid ko siya. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Alam ko yan. Nagpatuloy ang interogasyon at napaiyak si Jenna. Si Marco ay lumabas ng bayan at si Mooney ay nagpaplanong magbigay ng salitang pambabatikos ng maayos at binabato ang mga akusasyon at pang-insulto sa kawawang Jenna. Kinabukasan, sa pag-alis ng kanyang ama ay pumasok si Jenna sa trabaho at nang makita siya ng mga kalapate ay masayang inilagay ang korona sa kanyang ulo. Kung naging miserable ang buhay ng kawawang babae noon, mas malala ngayon. Pinahirapan siya ni Mooney, nadagdagan ang kanyang galit nang makita ang kanyang korona. Tingnan mo siya. May nakakatuwang korona sa kanyang ulo. Sa tingin niya ay napaka-espesyal niya. Maruruming nilalang. Siya ay pabigat lamang sa atin. Nagtagal ang mga bagay na ganito sa loob ng ilang panahon. Isang araw, habang ang anak ng hari ay naglalakbay sa kagubatan, narinig niya ang mga ilang kakaibang mga ibon na umaawit ang mas matamis kaysa sa mga ibon na kumakanta noon. Ang ganda niya. Pasensya na, miss. Pwede ba kitang makausap? Kumusta? Sino ka? At sino ang nagbigay sa'yo ng korona ng kumakantang mga rosas? Ako si Jenna. Nakatira ako sa isang kubo sa gilid ng kagubatan. Kung tungkol sa corona, hindi ko alam kung paano to dumating doon. Maaring regalo ito ng mga kalapate na aking pinakain noong sila'y nagugutom. Ang prinsipe ay natuwa sa kanyang sagot, humanga sa kabutihan ng kanyang puso. May mabait kang puso, Jenna. Sasama ka ba sa akin sa palasyo at maging kabiyak ko? Ako? Ikinararangal ko po, kamahalan. Kaya't napagkasunduan na. Magkakaroon tayo ng isang marilag na piging sa kasal. Isang araw pagkatapos ng kanyang kasal, ang nobya ay nagpadala ng isang mensahero na nagdala ng magandang regalo sa kanyang ama at sinabi sa kanyang magandang kapalaran no sumapit sa kanya. Para naman kay Mooney at Clara ay napuno ng inggit kaya sila ay nagkasakit at nahiga sa kanilang mga higaan. Gumawa si Mooney ng mapanlinlang na plano para makaganti kay Jenna. Hihingi tayo ng tulong sa matandang mangkukulam sa bayan. Maaari kanyang gawan ng maskara na katulad ng mukha ni Jenna. Maruruming nilalang. Ako yung mihingi ng iyong tulong, matalinong mangkukulam. Kaya kitang gawa ng maskara na parang tunay. Kakaunti ang makakapagsabi ng pagkakaiba. Ngunit pag ang iyong anak ay nakasuot ng maskara sa unang pagkakataon, dapat siyang magpanggap na masakit ang kanyang ngipin at takpan ang kanyang ulo ng berdeng sintas na pelo. Salamat! Ang iyong tulong ay lubos na pinahahalagahan. Ang salita ay lumabas. Isang mahusay na plano ay binalak at ang prinsipe ay aalis ng palasyo ng maaga sa susunod na umaga na may iiwan ang kanyang asawa na mag-isa buong araw. Ito ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Ako'y masaya na nakapunta ka. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Pakiusap, dalhin mo ang magagandang regalong ito. Ngayon na ang oras! Ilagay ang iyong kamay sa iyong pisngi na parang ikaw ay nasasaktan. Tandaan, huwag kang magsasalita. Mahal kong asawa, anong nangyayari sa'yo? Sabihin mo sa akin, masyado mang masakit? Binuhusan niya ito ng pag-aalala, desperado upang maunawaan ang kanyang paghihirap. Dapat kong ipatawag ang mga manggagamot upang maglagay ng pampakalma sa namamagang parte. Maruruming nilalang. Ano? Ano ang sinasabi mo? Magpahinga ka na. Mas gagandang pakiramdam mo sa umaga. Hindi makatulog, ang prinsipe ay tumingin sa labas ng bintana. Ang dalagang yun, siya'y parang kamukha ng asawa ko.
Ang prinsipe, na naguguluhan pa rin sa kalagayan ng kanyang asawa, ay nagpasya na tumawag ng mga manggagamot para sa tulong. Tatawagin ko ang mga manggagamot para alagaan ka. Maruruming nilalang! Maruruming nilalang! Humingi ka ng tawad sa kanila. Kailangan natin ng tulong nila. Ngunit ang prinsesa ay nanatiling tahimik, ayaw magsalita o magpaliwanag ng kanyang pag-uugali. Nang gabing iyon, ang prinsipe ay balisa at nahiga sa kama na nalulumbay at nakukonsensya. Paanong isang tahimik na magiliw na babae na naging kaakit-akit na kasama ko sa mga unang araw ng aming kasal ay isang araw ay biglang naging bastos, matampuhing babae na hindi man lang makontrol ang kanyang init ng ulo kahit na ito'y para sa kanya. Kailangan ka niya. Kailangan niya ang iyong tulong. Sirain mo ang sumpa, prinsipe! Gumising ka! Sa dalampasigan, siya'y naghihintay! Isang pag-igting ang gumising sa prinsipe. Agad na dumungaw ang kanyang tingin sa bintana. Umaasang makita si Jenna sa labas. Sandali, hintayin mo ko, sasama ko. Sumugod ang prinsipe sa dalampasigan kung saan niya nakita ang aparasyon at sa pagkakataong ito, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Ikaw ay aking asawa, ang mahal ko sa buhay at hindi kita bibitawan. Huwag, kumapit ka. Hindi ko hayaang malilang ako sa sumpang ito. Ang pag-ibig ng matapang na prinsipe ay nagtiyaga at nasira ang sumpa ng mangkukulam. Jenna, nagbalik ka. Hindi, teka, kung ikaw ay nandito kasama ko, sino ang nandun? Sabihin mo, Jenna, sino ang gumawa sa'yo nito? Siya'y si Clara, ang kapatid ko. Nagsiselos siya sa kaligayahan ko. Tinulak ako ni Mooney na kanyang ina sa tubig at ninakaw ang balabal ko. Ang mga kalapate ang sumagip sa akin at pinanatili nila akong nakalutang. Ngunit ang iyong tapang ay sinira ang sumpa aking prinsipe. Maruruming nilalang! Maruruming nilalang! Kung ako lang ang masusunod, habang buhay kang makukulong, ngunit ang kabaitan ng aking asawa ang nagligtas sa'yo. Si Clara ay pinakataan ng awa ni Jenna at isinakay sa kabayo at ipinadala sa malayong lupain upang ipatapon ng gabing iyon. Maruruming nilalang! Mahal kita! Mas mahal kita. At mula sa araw na iyon, ang prinsipe at prinsesa Jenna, ang tunay na prinsesa na si Jenna, ay nabuhay ng maligaya magpakailanman.